Good morning, araw ng Tuesday. So, as usual guys, samahan niyo ako sa another 13 minutes na video sa ating vlog na ito. Kumusta po? Kumusta sa lahat? Especially sa aking mga ka-team achiever. Maraming salamat sa suporta. Thank you guys. Yan. Live ulit tayo guys. This is Arlong channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please do like, comment, and subscribe. So for today's vlog, samahan nyo ako sa aking Live. Yeah. Nagtatasking ako sa aking Live. Ay, naku, Diyos ko. Laking tulong din ito. Kasi kahit paano nakakabili ako ng remembrance. Nakakatulong pag hindi ka maglaro. Kung bang magtasking ka lang. Kasi pag naglaro ka tapos pag namihasa ka na, tapos pag minalas ka, hindi ka pa panalunin ni Popo. Nako po, swerte ka kung kagaya ng ibang player talagang naglalaro is nananalo talaga sila ng milyon. Pero ang laki ng bit nila, 60,000, mga ganun. Naku po, imagine mo yun. Paano kung malas ka talaga? Tapos ang bit mo is 60,000. O diba? Paano kung sunod-sunod ang spin mo? Tapos sunod-sunod yung talo. Magpa-RC ka ng worth of 5 million. Hala ka. Alam nyo ba sa pinapa-RChan ko yung 100k is 602. Ngayon dati mababa pa yun, 598 lang. Tapos naging 599. Tapos ngayon 602 na. Imagine mo yun, sa 100k lang na coins yun paano kung magparasi ka ng 5 million kasi gusto mong maglaro? Ang laki nun na. Tapos paano kung malas ka talaga, sunod-sunod ang bit mo 60,000? Hindi magtatagal yung 5 million, hurot agad yan. Iyak ka talaga. Kaya sa mga magpupupo, okay lang sana magtasking lang kayo, wag lang kayo maglaro kasi mahirap na pag maano ka na ma-addict ba. Kasi nakaka-addict na maglaro. Hanapin mo rin kahit panay ka nagpapatalo, gusto mo pa rin maglaro. Ay, naku, Diyos ko. Hirap din gumawa ng video. Gumawa ng video kasi kung walang pang video, walang pang premiere, walang pang upload. So, ginagawa ko na lang is ganito. Kung hindi mag-live sa Popo, lumamon. Mukbang. Mostly guys, ang ginagawa ko sa isa kong YouTube channel sa Rocky Luna, yung lamon talaga ako doon. Kasi yung bawat kain ko, yun na lang ginagawa ko, binibidyo ko para may pang-upload lang ako. Which is yun ang pinakamadali sa akin guys kasi
Kumbaga, yung paggawa ko ng video is nag-enjoy ako kasi kumakain ako, nabusog pa ako. Minsan din nahiya ako kasi nga matakaw ako. Eh syempre, yung pag in-upload mo na yan sa YouTube, marami na makakapanood niya. Kakahiya din, no? Pero no, nahayaan ko na makapalaman yung mukha ko. Ay nako, hirap kaya gumawa ng video. Pwede naman maglaro ka, tapos yung i-record mo. Kung ang gagawin mong pang upload po na video is games, piliin mo na lang yung guys ang ida-download mo na apps, yung at the same time gumagawa ka ng pang premiere mo, tapos at the same time yung nilalaro mong game is may earnings. May mga games apps guys na may earnings kahit napakahirap makaipon, pero kumbaga yung paglalaro mo is may purpose ba, tapos pag naipon mo na yan is may earnings din, like cash in all. Yung apps na yun is binabayaran yung paglalaro mo. So guys, nakakaipon din ako noon, matagal lang din, naka 500 din ako noon cash out sa sa PayPal. Nakaano na nga ako, nakaipon ako 300 plus, tapos nag-stop ako, tinamad din ako maglaro. Pero pag talagang wala na talaga akong magagawang video, yun ang ginagawa ko, naglalaro ako yung games. Kaya nga pag kung mag-games ka na, ang pang content mo is game, piliin mo yung games na may earnings din para hindi rin sayang yung oras mo, tapos nag-enjoy ka na sa paglaro, may bayad pa. Grabe talaga ako, puro pera. Nahiya din ako sa ginagawa ko. Pero at the same time, naisip ko, ba't naman ako mahihiya? Hindi naman ako magawa ng masama. Kumbaga, may pakinabang yung ginagawa ko. Kasi nga, may earnings. So, diba? Ano yun? Sayang ni Gaya. Makakash out ka ng 500. O, ilang kilong bigas na yun ng magulang mo. Bibili sa magulang mo. Mga 5 kilos, no? Mahigit 5 kilos. 5 kilos lang pala. Kasi ang mahal ng bigas. Oh my gosh. Mga 10 pala. Kasi like 50. Sabihin na lang natin 50 ang kilo ng bigas. O may 500 guys. 10 kilo na yun, diba? Kung ganyan ang kung ang magulang mo is ganyan ang mindset, pag binigyan mo ng 500, bibili lang ng bigas directly. Paano kung minalas-malas kayong magulang mo is hindi ganun ang mindset? Yung pinadala mo, kumbaga, imagine mo yun, napakahirap ka like sa popo. Isang buwan bago ka maka 100 points. Yung sa tasking lang yun guys Isang buwan bago ka maka cash out ng 500 pesos. Tapos ipadala mo, gusto mong para may pag naka-cash out kayo, 500 yun, para may bili ng bigas. Paano kung hindi pa ibili ng bigas? Like yung sa iba, pag minamalas, ibili lang ng alak. O di kayo, pang sugar lang. Ay, ako, dyan ako ng high blood pag gano'n. Kumbaga ikaw yung todo effort mo para makagawa ka lang ng may maitulong ka lang, tapos yung pinaghirapan mo hindi pa halagahan. Tingnan ko lang kung hindi ka ma-high blood. Tingnan ko lang kung hindi ka magigil talaga pag ganun. Hirap kaya na sortihan lang din talaga
napakaswerte mo kung yung parents mo is talaga may konsiderasyon din sa effort na ginagawa ng anak nila, which is hindi obligasyon ng anak niya na kumbaga buhayin yung magulang. Pero nakakaano din eh, nakakaawa din ba kung hindi tulungan ng anak, lalo kung mahirap naman yung magulang. Sino tutulong sa magulang mo kundi ikaw na anak? Baka walang kwenta mo namang tao din kung pabayaan mo yung magulang mo, sarili mo lang isipin mo. Diyos ko, hindi naman sana ganun ng mga anak. Which is may ganun talaga na anak. Ewan ko, yun talaga na anak na walang kwenta talaga eh. Walang pakialam sa magulang. Kahit sabihin pang hindi mabuti yung magulang mo, pero hindi yun reason para pabayaan mo din or hindi mo tulungan yung magulang mo. Kasi sa nanay mo pa lang sabihin pa na natin sa nanay mo pa lang, my goodness, hindi pa ako naging nanay pero kasi may lagi akong manood ng mga movies, or may kapatid din akong babae na dalawa na nanay na alam ko yung paano maging anong hirap ang pinagdaanan ng mga nanay para lang isilang ka. Tapos ikaw na anak ka, wala kang pakialam sa nanay mo, wala kang pakialam sa magulang mo, pisti ka na. Grabe na yun, walang kwenta. Yun ako. Kaya sabihin pang inabando na ka ng nanay mo, hindi ka inalagaan, pero yung dinala ka sa sinapupunan ng 9 buwan, tapos pinanganak ka, pag iri-iri pa rin yun ako, minsan napapanood ko, parang sobrang sakit ng panganganak yata. Tapos ikaw na anak ka, porket hindi ka kumbaga naalagaan ng nanay mo, is demunyeta ka nang wala ka nang pakialam sa nanay mo, hindi ka na magbigay man lang kahit pambili ng gamot or makabili man lang ng pagkain, kahit kumikita ka. Totoo yan guys, may ganun na anak na may kilala akong ganun. Grabe. Tapos mas mabait pa yun sa mas nagbibigay pa sa magulang ng asawa, pero yung sa magulang niya nakapiniste. Piniste.